na. At yung red side, usually yan yung nakakapick ng Dragon. Yung Yuzong, no? Yung Yuzhong. So, siguro gusto pa rin niya ng Team Liquid. Pang sagot nila, pwede na ibigay yung Louis minsan kasi parang pwede pang counter yun. Oo. Tapos, siguro, kuha sila ng Novaria. Di ba Novaria plus the Yuzhong? Oo. Ang laki ng impact. Kasi ang dali talagang patama ng mga spells mo abilities as the Yuzhong kapag may Novaria. Ayun na, Louie. Ayun na nga. Ang bilis. Ang bilis ng drop. Bilis. Hindi na nag-load yung drafting screen. Nakapag-drop na. Ang lupet. Ang lupit. Ibig sabihin na first scene na nila kung ano yung makukuha ng mga heroes, kung anong ibaba na. Kabisado na nila ang isa't isa. Ito na yung binanggit mo Oo. na kumul. Ako, yan na. Novaria Yuzhong. Novaria Yuzong. May Roger na din para sa side ni na Coach TikTok. Teka, nagkabaliktad. Oh, nagbaliktad ata. Liquid Echo pa rin ang blue. Tama? Or Tingnan natin. malalaman natin mamaya. Malalaman natin mamaya. Yeah. Mukhang ano nga. Mukhang ito nga talaga. Mukhang Falcons AP Bren nga yung nasa... Hindi. Blue side sila Coach Ducky. Hindi kasi nag-ban na sila ng Kaja. I think yung Kaja pang Team Liquid Echo eh. So, yung Falcons AP Bren nga siguro talaga yung red side. Red side nga ang Falcons AP brand. We're sorry for that. Alright, so let's make things clear. Louie first pick para dito sa blue side na Liquid Echo and red side ang Falcons AP brand. Back Okay. siya on Carl TZ, 80%. Ang bilis ng picks na to. Ito na yata yung game na magbe-Beatrix ang Falcons AP Bren. Pero siguro last pick, kuha sila ng Akai perhaps this time. Pang-ipit, pang-ipit. Pang-ipit, magandang counter siya dun sa Louis, di ba? Para hindi makaporma masyado, mahihirapan sila. Siyempre, ayaw din ng Roger na kaharap itong Akai. Kasi pag tumalon nga siya, madali siyang ipin down or mabugaw, kumbaga. Yep. Pinag-iisipang mabuti doon ni na Coach Trevor ang kanilang ipipick dito sa fourth Oo. slot. Napaka-importante nito. Moskov or Beatrix lang yung nakikita ko dito para sa Falcons AP Bren. Mas leaning more towards dun sa Beatrix. Kasi yun yung comfort nila. Novatrix. At yun nga yung Akai. Nako, Akay. Okay, pick. Pero mabilis agad yung sagot. Narinig Oo. agad natin yung Pakito, no? Pakita sa Naku, parang Yuzo. mahirap ngayon mag-Novaria pala. Lolita siguro para sa Echo. Alam mo kung ginagamit nila yun. Or Arlot. Arlot is open. Arlot ni Daddy JP. Oo. Pwede. Uy, pero parang iba yata yung May narinig tunog, natin. Cars, Ay! Caramels. Si Tita Tita Carms. Si Tita Carms. On a Sunday. Oo. Ay, ako di. Super Sino ka Marco. dyan? Super Mark. Pero Beatrix. nagpa-Brody ang Falcon CP Brand pala, so pwede rin nilang piliin yun. Ang may skin, ang official M5 skin ng Falcons AB brand. Brody, will make sense. Top 1 ko dito, Novatrix. Novatrix to. Par Novatrix. Top 2 Brody, top 3 Moscow. Moscow. Ayan na nga si Moskov. Moscovaria. Moscovaria pa rin. Late game pa rin yung talagang target dito ng Falcon CP. Meta talaga. Oo. Kasi nga naman, pag nag-Beatrix ka, goals yun sa Pakito. Oo. One shot. But this time, it's going to be the Carmilla. Carmilla plus the Louis, ang kate. Oo. Parehas din kasi kumbaga kahit papano na answer din ng Moscow yung global presence Oo. ng Louie. Moscovaria yung lumalaki, yung lumalawak yung tagos ng needles. And mas madali ito kasi Akay eh. Mas madali Oo. iland Para yung... maghanap ng pwedeng targetin. Oo, yung target Tapos eh. meron pa silang Yuzhong. So marami pang pin down nga dito Oo. ang Falcons AP Bren. Magandang sustain ng Falcon CP Brand, which Yeah. is always good kapag Roger yung katapat. Gusto ko yung Akai pick talaga, kaya naman nung fourth pick na-feel natin na yun talaga yung kukunin dito ng Falcon CP Brand. Correct. Makes a lot of sense laban sa isang Louis. Yep. Actually, na-contra talaga nila yun. Kaya siguro binigay ng Falcon CP Brand ni Louis na first pick. Usually, di ba nababan? Kasi alam nila na pwede nila makontra. Yuzhong, Akai, pang-kontra yan sa Louis. Napaka-importante Welcome dito to ng Mobile pangkontrahan agad para sa ating dalawang teams. Again, unang nakakuha ng puntos ang Liquid Echo. Here we go. Kailangan bawiin ng Falcons AP Bren naman ngayon yung momentum. Same side. Same side. Itong dalawang kupunan na to pero magkaiba ang nangyaring draft. First pick Louie on Sanji. Grabe yung hero dito ng Falcon CP Bren, hindi pang Falcon CP Bren.
At hindi ko sinasabing dahil hindi nila kayang i-gamit ito, pero late game scaling. Okay. Novaria kailangan ng item, Moskov kailangan ng item. Even yung Minotaur nag-evolve na siya to the point na hindi siya, mahina siya sa early stages kasi flask lang yung item niya, hindi siya malambot siya eh. Masasabi ba natin dito na reactive type ang Falcons AP Ganun Bren? na nga, mukhang ganun na nga. This time sa Liquid Echo kasi parang nakita din natin yun nung game number 1 na syempre Rafaela sila reaction sila and ngayon na meron kang Minotaur halos ganun din plus kailangan mo pang maghintay ng late game items. Para pang counter kasi siya supposedly, pero surprisingly may kita natin dito si Kyle TZ pala. Ang una nag-level 4, nagkakaagawan agad pero Patro nakuha na, pa rin ni Carla TZ. So dito napaka-importante Aray. agad ng mga resources at yung mga pokes actually dahil magkakaroon na tayo ng pagong anytime. Here we go sa X play ng rotation ng dalawang kupunan na to na poke. Si Nakaro rito ni Few. Hello old teammate. Sabi ni Mr. Angelo. Kailangan kunin yung mga creeps, yung minions dito sa may bottom lane. And eventually makakuha ng level 4 yung Novaria, pati na rin itong Yuzhong. Tapos yung mga roamers natin, makakuha din ng level 4. Yan yung idea ni Ogwen na pupunta din sa may mid. Ganun rin si JP, kukunin yung full EXP ng majority ng minions. Dalawang wave doon sa may gitna. Parehas yung rotation ng dalawang teams natin. Mirror lang talaga. Oo. Mirroring technique which is game 1 pa natin nakikita. Very similar playstyle. Nagbubugan sa loob. Ginamit na dito yung Heavy Spin. Pero Kyle TZ pa ang makakakuha. Kyle TZ makakakuha dito ng turtle. Si Kyle TZ pa nga ang mga first blood nila. Flap TZ for the backup. Pero parang ibang backup yata ang napuntahan niya. Dahil double kill na yung kalinya niya. Wowza! Naipit na si Carl ni Kyle dun. Siya pa rin ang nakakuha ng red tree sa bagong. Grabe yung formation dito ng Liquid Echo talaga. Parang lahat ng mga positioning na foresee nila kung saan manggagaling. Ang ginawa ng Team Liquid, mas binilisan nila yung pag-clear doon sa may gitna, pati dun sa may gilid. Which meant na naipit doon pa si Flap tsaka etong si Few. At ang naging resulta, mag-isa si Kyle TZ na umiikot dun sa may turtle. Oo, na pigilan nga niya yung si Kyle TZ, kasi si Carl, I mean, Oo, kasi no. naipit niya. Pero ang ginawa ng Team Liquid, hindi nila dinamage yung yung turtle. So walang, kahit magandang ipit, hindi pa rin makaretry si Kyle. And with that, pangatlo, si Carla Tizzy na hinahabol, of course, si Few sa total assist. Which is actually last season, gusto niya daw, total damage taken na siya. Oo nga eh. And with that, nako, kitang-kita nyo naman. Iba yung tapang dito, Chantel, ng Liquid Echo. Kailangan natin ito pag-usapan. Parang in the zone ang lahat ng kanilang movements. Total, nakapagpahinga din kasi sila kahapon. So yung data ng mga games ng Falcons AP, Bren, kitang-kita at napag-aralan nila. Alam na nila kung paano pupuntahan na yung specifically na talagang iikutan din ng Falcons AP Bren. Tsaka yung, sabihin na natin yung draft din nila, parang hindi din natin in-expect na parang ganito yung magiging sequencing. Kaya totally ay medyo nahihirapan pang sumagot dito ang Falcons AP Bren. Oh, ayan na. Ayun na. I can feel it. You can feel it na, Mr. Wolf, Miss Chantel. Yung The recalls. Kamunti ka mo pa ako gawin, Missy. Oh, diba? Miss lang. Nakakagulo talaga sa isip palagi pag nilet go yung Louis sa draft. Kasi kung papansinin natin, naging reactive nga talaga yung heroes ng Falcons AP Bren. Yes, sir. Dalawang heroes yung kinailangan para lang pigilan yung isang Louis. Napilitan silang mag-Akai plus sa Minotaur. Tapos yung naging result ng draft nila, sobrang bagal tuloy. Tsaka kahit sa laro, abangan mo yung teleport eh. Ayan na. May teleport tayo na nakita si Sanford pa lang hatid niya habang natutuloy dito. Ang turtle, si Mew pa rin na makakasargo. Merong heavy spin doon. Flikaan para kay Owen. Tapos may suntok para kay Sanford at dediretso pa nga. Flap TZ, wala nang buhay doon. Merong pagbalik ng buhay because sa Chaeses para hahabulin pa rin ni Benny QT. What a play na magmumula sa team Liquid Echo. Nilikuran ni Sanford, tineleport. Kung imagine mo, parang tineleport si Manny Pacquiao sa likod mo. Ganun Tapos na nga. biglang left jab. Diretso na agad. Pagka-announce na siya rin maglalaro, suntok agad. Ayan o, ano naman. Ayan na naman. Gumagawa ng sariling ring. Dito si Sanford. Sanford with the confidence. And this time, Naku po. Ay, naku po. easy transition into the top. At si Sanford na nga, super barko dito ang makukuha nila. Grabe. At hindi na makakaabot pa si Owen all over the place ngayon ang Team Liquid Echo. In normies terms, ML na ML. Play Ang na play. cavalry
In English, play na play. Play. Din Team Liquid Echo, nung nakuha nila yung Louis, hindi na sila nagdalawang isip. Kung babansin natin, sobrang bilis silang binig yung Baksha. Ganon din yung Pakito. The answer was there. Mabilis talaga yung tempo na pwede nilang paglaruan. Ang pinakamabagal na dito siguro yung Carmilla, pero hindi nga yun yung parang pampronta nila dito. Parang bonus na lang yung para kay JP. Oo, yung magic flower, yung crimson flower, bonus Oo. na lang yung pati yung ulti ni JP. Matagal natin pinag-uusapan yung macro na meron ang Falcons AP Bren. Maging sa mga interviews, kahit sa mga players na napapanood natin, sinasabi nila, alam ko, napanood ko yun sa podcast ni Ocho Gaaba na kahit yung AP Bren aminado, hindi naman talaga kami malupit pagdating sa micruhan, sa mechanics. Pero yung macro namin, yung mas pinaprioritize namin. Pero this time, na-out macro sila ng Liquid Echo. Parang nahaharang, ayun na naman si Sanford. Oo. Biglang may nag-a-appear talaga na taga-suntok anytime, no? Ang para sa akin dito, kaya parang nawiwirdo na ako dun sa lineup ng Falcons AP Bren. Nagme-make sense naman kung draft versus draft, pero dun sa playstyle kasi ng Falcons AP Bren, hindi pasok yung ganito ka-scaling. Napakatagal. Pero kung matitiis nila to hanggang dulo, siguro kakayanin. Yun nga lang, hirap eh. Okay? Kakayanin ba talaga Wow! si ulit Back to makakakuha back. niyan? Pero heavy spin, pero walang maiipit doon. Flicker out para kay Ongwen. Dadating na si Benny Unit, meron pa conceal. Alright. Flap, TC, ang target nila, pero may kalinga doon. Sa ilalim ng Torre, Ito na. Bulaga, yata TP! na sa Panaba! Oh! Bulaga! Sabi ni Sanford, at meron pagsuntok sa ilalim ng Torre, hindi na yata nila patatakasin pa. Halaka! Sa ilalim na talaga ng Torre ay may double kill pa para dito sa side ng Liquid Echo. Ruthless aggression para sa Team Liquid Echo. May kasama pang Purple Pop. Si Carorito. Napakaganda na naging TP ng Team Liquid Echo doon. Si Benny Cutie kumakalmot. Kasabay nun si Sanford na sumusuntok. Sobrang taas ng burst. Ang ganda ng juggle nila. Sila muna, parang tag team eh. Nauna muna dun sa may ring. Noon si Sanford, tapos bigla tumalon si Benny Cutie with Purify. Tapos may like out pounce combo. Nakatakbo pa sila to safety. At nakakuha pa ng additional kills. And the purple buff. And sobrang in control ng Team Liquid Echo. Napakahirap tiisin nito, men. The kalmot and suntok combination. Mahirap yun. At saka yung nangyayari kasi dito sa dalawang team sa atin, sabi natin kanina sa lineup diba ng Falcons AP Bren, more on the reactive side. Pero ang nangyayari kasi hindi na sila makareact sa sobrang bilis Oo. na ikot na ginagawa ng Team Liquid Echo. Masyadong mabilis eh, kaya nga mayroon silang identity na Echo Express. Ganoon pa din kabilis, 7 minutes. Mas pinabilis pa nila with the teleports na meron si Sanji. Ag-agree ako sa inyong dalawa. Medyo kakaiba to para sa Falcons AP Bren. Reactive ang kanilang galawan. Maghihintay pa sila dito ng ultra late game. Maybe 10 minutes kung matitiis nila to. Tiis pogi technique na naman. Oo, babalik sila dito. Siguro maganda is meron silang mga heroes na pang-defend. Meron silang Novaria, ganyan. Meron silang Moskov, mabilis din mag-clear. Pwede rin mag-split push tapos spear lang to safety. Ang problema, yung speed ng Team Liquid Echo, sobrang bilis. At the same time, meron sila nung teleport. Total kabayo yan eh. Kaya nga Sabagay. may tinatawag na the ultimate horsepower. Team Liquid Echo. Parang yung mga una nilang team fight, 2 horsepower, mamaya mas lalakas pa. Mas lalakas pa. Dire-diretso ang baterya. Ito na. May teleport na naman na. Oh my G. Ano Ayan na to? naman, alam ba talaga, or alam ba ng Falcons AP Bren na nandito si Sanford sa may gilid? 40! Mahabol pa nga dito si Mew, pa rin naka-ready si Flap TC. So medyo may konting reset doon sa positioning habang pumupugak muna doon sa baba si Super Marco. Bugak Gaming lang daw, sabi ni Super Marco. Meron siyang Sphere of Destruction anytime. Naghihintay lang yung Lord. Bad beats lang yung Lord. Patience lang yung Lord dito. Iibahin this time ng Falcons AP Bren ang approach. Inaabangan nila yung teleport Oo. ni Sanfordy. Napanood na nila. Sabi nila 3 beses yun ang ginawa. Hindi na kayo pwede umisa ulit. San delivery, binabato ni Sanji yung kanyang tropa na si Sanford. Oo nga naman. Siyempre, sila yung Sansan combo eh. At maganda dito kasi di ba may mga teams na ginagawa nila teleport, marami yung kasama, at least 3 mga miyembro. Sila, alam nila na kayang i-outplay ni Sanford, pero every time na may flicker, it means na makakatakas yung Pakito kasi may combo pa rin. Kung sakaling mapurnada yung kanilang plano, pwedeng mag-out Oo. sa Pakito. Ito na naman, pwede nilang likuran to, lalo na nagpakita ni Moskov. Guys, 5-0 and 1 si Sanford ha. Tingnan Oo natin nga. nasan ba yung Luyi. The Sansan duo is at the bottom side. Sa right side ng mapa, the east side Oo. ng mapa.
Parang ano din dito, wala pang... The wala. East Bush. The East Bush. Iba yung tawag mo dyan dati, Oh, Martina. ang Anong bush tawag from niya dati? Marikina. The bush from Marikina. Eto, yung bush, anong tawag natin dito sa bush na Ayan pinupunta pa kanina? Ayan na! Nakita! Ay! Bulaga na naman para nakita na natin to kanina! Halaka! Nawala sa mapa! Halabira pa dito sa pagtawag ng dragon! Si Benny Cute mapipigilan yata nila! Uy, pero touch makakapag-like and bounce! Heavy spin nagamit na rin yung Purify! Kaya walang crowd control dito para sa ng Falcon Saving Friend! Flap PC! Ang target nila pero sa akin Marco! Pero pagbawi nito na damage para sa kanila pero tuloy-tuloy pa rin dito para sa Team Liquid Echo! Pero papalag ang Falcons AP Bren! Ay, hindi basta-basta nagpatinag ang Falcons AP Bren even though dalawang namatay sa kanilang kupunan. Nakakatakot yun. San combination with the teleportation but Super Marco with a save. Bawal sa mga eskinita na lugar if ever dito na mag-set up ang Team Liquid Echo. Ayan na, tumutusok na. Si Super Nararamdaman Marco na. ha, oo. Tumututpick na yan. Tumututpick na. Tanggal na ang mga tinga. At isa sa mga kailangan nilang hanapin dito is kung saan ba manggagaling yung mga players ng Team Liquid. Ayan na naman. Ito na. Parang Delivery. paulit-ulit. Oh, Okay, ay, diversion kasi yun eh. Oh, Pwedeng fake teleport kasi. Oo, baka akala nila doon yung play. Ginamit ni Astral Echo kay Kyle DC, merong heavy spin. Oh, yan na! Hinahanap kung sino pwede maipit. Nilapitan dito ni Sanford, si Super Marco, pero delikado yata na ituloy. From the back! Hindi marereset. Pero talaga nabubulaga dahil mawawala dito si Sanford. At itutuloy pa nga dito ng mga players natin. Open makakalahati ang buhay habang si JP Odets. mamamatay. Very cute para mababaliktad dito ng Falcon Saving Friend. Oh Ang my sakit, in or out. Pero godlike na si Sanford dito at itutuloy pa nga. Pero pa-TP bago tapusin at T5 dito sa maitaas. Sanford! Napakaliksi! Napakaliksi ng bata mo! Pero malupit pa rin yung pinakita dito ni Few. Asintado. Malalaser. Tumama talaga yung kanya mga important na spells. Napatumban nila si Carl pati si JP because of what Few was able to achieve in this game. Maganda yung pinakita nga lang ng San duo, particularly ito si Sanford. Making it difficult para sa Falcon CP pa rin na pumwesto. Yun nga lang, ang nabigyan sa Team Liquid was Carl. So ibig sabihin, hindi pa rin sila nakapag-lord. Oo, na-delay. Na-delay at kukuha lang muna si Carl ngayon this time ng purple buff. Few saving that specific team fight para sa side ng Falcons AP Bren. Napakadaming game changer moments ni Mr. Angelo Kyle Arcangel with the 1-1-1 scoreline. Lalayo lang muna siya dito. For sure, malalaman ng Team Liquid Echo na si Moskov. Super Marco ay nasa baba. Ayan na yung tulak. Tinamaan ang bloodbath dito sa Cal DC habang nandun naman ang Spear. Spear of Destruction. Spear. Tapos itutuloy na Team Liquid Echo Lord. Napakagandang zone out dito sa mga players ng Falcons Wow. Saving Bren. Kaya naman sila ang makakasecure yan. What a play na magmumula sa Team Liquid Echo. Na-dodge nila yung spear. Exactly. Yun yung win condition para sa Team Liquid or yung go condition para sa kanila. Parang yun yung pinaka-green light. Alam nila na lamang sila ng level sa kanilang jungler. Tapos kapag hindi to matama yung ulti ni Marco, it means it will be a 4v5 situation na luging-lugi yung Falcon CP Bren. Yung malayong javelin throw 2 times to 3 times kasi nating Oo. nakita na nangyari yon. At sabi ng Team Liquid Echo, wag nga muna kayo magpatama dyan sa spear na yan para di magulo yung Lord natin. And with this, nagmamarch siya na ang Lord sa mid lane. Napakalaki ng kalamangan din dito ng Team Liquid Echo at mapipilitan na mag-dash away dito si Kyle DC. Oh, Pero no! pagtalon, Super Marco maaarayan nga doon. Ginamit na rin yung Dragon para lang madepensahan pero hindi sapat dahil bibigay yung Torre dito sa may bandang gitna. Naka-ready ang Team Liquid Echo. Meron pang minion wave sa may bottom lane. Ang lala ng tapang dito ng Team Liquid Echo. Alam na alam nila yung gagawin. Beautiful MLBB. After the mid lane tower, disiplina kaagad sa baba at maghihintay ng siguro ng 2 minutes unless mag-clash. Sakto din yung na-poke nila doon si Super Marco. But this time, may Wind of Nature na si Marco. Astral Echo, ginamit na rin dito ang Watch Fury pero merong counter ba? Ito na si Super Marco, merong mga sibat para sa kanya. Cardis makukuha nila at aalis. Ito na yung disiplina sinasabi natin. Okay na raw dahil may nakuha na dito ang Falcon Saving Bren. Pero sakto kay Sanji. Kanina pa daw kasi nagta-diversion play. Bullseye! Binulsay ni Super Marco! Huli ka pero di ka kulong! Crucial pick-off! At doon sumigaw ang Hive! Napakalupit na depensa mula doon sa Falcon CP Bren. Maganda yung talon doon mula kay JP. Nakahuli siya ng 4 or 3.
with the ultimate and madami na stand sa Falcon Saving Bren. Pero ang clutch ni Master Ogwen, nakahuli na 5 yung napatalo niya doon. Mula sa Dinabugan. team, Liquid dinabugan niya. Dinabugan ni Master Ogwen. And with that great defense para sa side ng Falcon AP Bren. Okay, Curse of Blood. Curse of Blood, doon natin madidikitan. Tapos biglang dumating, dito. Napakaganda magpigil naman doon sa may heavy spade. Wala daw lalapit sa aking Marco. mga kakampi. Itutuloy pa nga dito, Despersto. Pero Saji, sama ako sa team fight. Sino pwedeng higupin? Habang yung flicker ginamit na rin ni Ogwen. Pero yung nga lang Despersto again. Benny Cutie, ang sakit na talaga dito ng damage niya. At itutuloy pa nga dito ng Team Liquid Echo. Nako, crucial yon kasi 30 seconds na lang ang Lord. Mabubuhay si Ogwen. Mas makakapag-setup dito na mabilis ang Team Liquid Echo with a 6,000k. Sorry, 6k gold lead. Ang Sobrang laki laki nun, nun. 6,000k. Oo, pangkabuhayan showcase yun. Anyways, Ang maganda dito nga lang para sa Falcon Safety Bren, alam nila na walang battle spells yung majority ng mga members ng Liquid. So, ang pwede gawin ng Team Liquid, delay mo na yung Lord. Maybe one reset para umabot yung 2 purify na meron sila. At pagdating ng moment na yun, alam nila na meron silang mga 30 seconds na leeway Oo. dun sa flicker naman ni Ogwen. pero great decision making then coming out from JP, initiating that team fight. Tumama sa 3 yung Curse of Blood. Oo. At dahil doon, kasalanan na Ay, naman ito. niya. Oo, nakita mo Pwedeng yung bigyan. damage agad. Parang bibigyan na Pwedeng talaga. Pero mukhang Bigayan. kakaliwa. Nagamit na rin yung Cyclone Eye. Astral Echo ay naibitaw na rin dito ni Few. I-reset muna yung Lord. Kanina pa daw Kasi purify na sila tapos walang flicker yung Minotaur. Gets nila. Gets nila. Gets nila. Nagbibilang ng cooldown. Sana all. Ito, nagbibilang din sila. Kung ito na ba talaga ang tamang timpla Ayun para ituloy. Pero paggamit doon ng Curse of Blood, si Owen makakalahati yung buhay. Habang si Benny Cutie, Kyle DC, ginamit na rin yung heavy spin. Nandito na yung Dragon! Kyle DC naman ngayon ang makakakuha ng Lord. Pero mega kill na si Benny Cutie. Meron pa pag-slow para sa kanila. Matatamaan pa nga dito na pag-stun si Sanford. Double kill na para kay Benny Cutie. At nararamdaman mo na ba? Kasi nararamdaman na natin talaga ang sakit dito na Team Liquid Echo! Nakapatay si Pew pero enough ba to para madepensahan niya yung 4 na buhay sa Team Liquid Echo? Magsuspawn yung minions. Ooh! Signal At number yung Lord. 4 na si Benny Cutie. May Lord at may minions. Kaya, defable ata. Depabol kasi may Lord. This is the last hit na meron si Kyle pero hindi. Si Pew- Masyadong nanaig ang bagyo. Si View lang talaga yun nandito. Meron pang 2 minion na bit-bit ang Team Liquid Echo. Kaya naman dito para sa ating Grand Finals, unang makakadalawa! Team Liquid Echo! Utang na loob, Benny Cutie. Utang na loob. Kinalmot niya yung lahat sa last team fight. Parang yun nangyari doon. San ba? Higit na mo. San ba Makate? Dito ba? Nandyan sa baba, bandang baba. Ayan, dali mo. Nakita na nga. At doon nadali ang 2-0 para sa side ng Liquid Echo. And I should say, hindi lang naman si Benny Cutie. It was a Yeah. team effort. Yeah.